So mag-update po tayo ulit kasi bumalik tayo dito sa floating cage dahil lumambon sa labas. So pipicture natin yun, tarpaulin natin na pinagawa natin. Ano po siya, YouTube Pagadream Crab Fattening Centro Bugay Cagayan, or crab capital of the north, kasi may Bugay Lagoon tayo, yung tubig niya brackish water. So anong pinakaibhan ng brackish water sa salt water? Ang brackish water po tabang, ano siya, may halong galing sa dagat saka halong tubig ulan. So conducive po dito para maging breeding ground ng crabs. Kahit di tayo maglalagay or magtatambog ng crabs dito sa pispan natin, sadyang may pumapasok na fry, lumalaki sila after several months. Yun hinuhuli natin. Pero mas maganda sana kung malalagyan to ng net, mapapalibutan siya, tapos mag-aalaga tayo ng ilang libong crabs. Yan. Total, ang alaga naman natin dito ay bangos at sa tilapia. Pinaghala natin, nakuha natin sa Bifar or DA. So may crab festival po dito sa atin yearly. So nagluluto ang munisipyo, sila Mayor Seri, ng crabs, mahigit 1 tonelada para pinapakain sa mga ano natin, mga bisita natin dito. Yearly po na ginagawa yon. So madaming YouTube na vloggers pumunta dito nung araw ng festival. Hindi po tayo nakadalo dahil dinala natin yung mother ko sa Manila, nagpalagay ng Jejunus Timikyog kasi hindi po na siya makakain dahil malaki yung bukol niya sa leeg. Eventually bumigay na po, kaya every time na natin tayo sa bahay mabigat sa dibdib. So ang ginawa natin na nagsa-sideline tayo sa pag-YouTube. So nandito tayo sa pispan para i-update yun. Nilagay natin na tilapia na nakuha natin sa DA noong November 15. After 2 days or 3 days, may nakuha ulit tayong bangos, nilagay natin. So nandito tayo, pinapakain natin ng pre-starter, mga bangos. So hindi pa nila kayang lunukin yung mga pre-starter, pero medyo nalulusaw sila. Yun, kinakain nila pa unti-unti. Yun, natin yun, yung tilapia natin. Ngayon yung bangos natin, may primas tayo na nabili, yun pinapakain natin. Kaya lang natapos na tayong pagkain. Hindi ko siya masyadong ma-vlog dahil umuulan po, umaambon, mababasa yung cellphone natin. So sabayan po natin ng crab fattening business para makatulong tayo sa mahihirap. Bibilhin natin yung mga nahuli nila payat na limango, tapos ipapatening natin ng 3 weeks to 4 weeks. Yun ibebenta natin. Siyempre lalagyan natin ng konting patong para sa sahod ng nagpapakain araw-araw, nag-alaga sa crab box, sa mga crabs natin na nabili, dahil hindi naman kayang sustain ng pispan natin makahuli ng araw-araw na 10 kilos. So isang week or every 1 week or every 2 weeks nakakuha tayo ng mga 10 kilo lang. So para masustain natin, malagyan natin ng crabs, yung crab box natin na more than 300, kailangan natin bumili sa labas. Papatungon natin para may sahod yung mga nag-aalaga, pambili ng pagkain din ng crab, kasi medyo mahal ang isda sa atin dahil masama ang panahon lagi. Konti lang nakukuha sa dagat na mga cruspies, hindi katulad dati nung bata pa kami, madami. So yun po, maganda sana mag-vlog kung umaraw, pero yun ambon niya, konti lang, ibig sabihin maliliit lang, hindi masyadong malakas, para ma-picture sana natin yun, mga bangos, kung paano pakainin, dahil ang sarap panoorin, hindi nakakasawa, nakakatanggal ng stress. Ngayon nagpakain na tayo, natapos na tayo magpakain, hindi tayo makauwi dahil walang bubungan yung kulong-kulong natin or sasakyan natin, dahil itong pispan malayo sa bahay, siguro mga half kilometers po siguro, nagkukulong-kulong tayo. Although itong pispan natin tabi ng highway, kaya nagpalagawa tayo ng tarpaulin, ilalagay natin yun kapag hindi na maambon sa harapan ng pispan natin, dahil highway yun, nakikita ng mga dumadaan
para alam nila na may nagpa-fattening dito. Kasi ang sabi ng mga bisita dito, crab capital of the north, pero bihira po yun, yun, kapag pumupunta dito wala naman na, dahil ang mga gawain ng mga mangingisda dito usually binebenta yung huli usually sa palengke or sa Peaceport mga alas 3, alas 4 ng madaling araw. Yung mga middleman naman dadalhin sa Tuguegarao o iba't ibang bayan. So ang matitira na lang doon na konti na lang sa Peaceport natin, konti na lang, minsan tanghali wala na, ubos na po yung crabs. So kung alam nila na may nagbebenta or may nagbi-business ng crab fattening dito sa highway, madadaanan nila, yun, hinto lang sila magtanong, meron, mapro-provide natin yung pangangailangan nila. So nag-umpisa pa lang po tayo, sana tulungan nyo kami para ano natin sa mga dayo na pumupunta dito para makabili na sila, makatikim naman, kasi iba po yung crabs natin dito. Minsan organic siya dahil lumot yung kinakain, minsan iba yung lasa niya, mas masarap kaysa yun napalaki sa sa Bulacan. Pero mas mura ang mas mura ang alimango sa sa Malabon, dahil diyan po yung bagsakan sa Malabon ng mga huling crabs sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Kaya minsan kapag dagsa doon medyo mura ang crabs, pero hindi mo sure po kasi yun dahil di naman karamihan doon, di naman na fattening. Tapos yung mga reject sa export, doon nila nilalagay. So yun, medyo limited po yung stock ng crabs dito kasi nga ginawang hanap buhay ng mga middleman, mga kompradoran tawag namin, dinadala nila kapag nakabili na sila sa mangingisda, nilalabas na sa taon ng ng bugay para ibenta sa Tuguegarao, sa mga kalapit natin na bayan na malayo dito sa Bugay. Ang isa pang ilog dito na malaki yung Cagayan River, pero iba yun niya, yung geography niya. Ang geography ng ng Cagayan River galing sa bundok, hindi siya swampy. So parang kanal siya. Direct yun kapag umuulan, direct yun tubig papunta sa dagat. Ang nila, ang sabangan nila sa Apari. Dito sa atin naman, stagnant yung water. Kapag high tide sa low tide, na na siya, na didissolve na ng salt water. So ang daming mga crablets dito, daming nanganak na crabs sa mga nipa, parangbang or tiker. Kaya kahit di ka maglagay ng malilit na na fry ng crabs, may mahuhuli ka dito, pero hindi ganoon kasagana. Hindi katulad kapag naglagay ka ng 2,000 sa isang hektarya, pwede mong siyang i-harvest 4 to 5 months. Yun lang, kailangan maglagay ng net sa palibot. So yun inuumpisan lang po natin ng ganito business para kung mag-click may gagayahin po yun iba, kaya natin din binablog. So yun yung pwedeng pagkakitaan ng mga small fish pan operator dito, yung mga mangingisda, pwede silang mag crab fattening sa ilog. Kadalasan ka dito na ilagaan ng mga crab, ng mga mga fish cage operator, yun Malaga sa Bangos. Pero minsan namamatayan po sila, minsan nalulugi pa sila dahil napakamahal po ang feeds, hindi nila kayang kitain. May mga murang feeds pero may less yung protein, kaya mabagal din lumaki. So sabi ng mga fish cage operator dito, mahirap na hanap buhay. Minsan yung kita nila sa 4 to 5 months hanggang 6 months na inalaga nila na Malagat sa Bangos, lugi sila kahit sila na yung nag-alaga. So mahirap po yun, madami pong nagquiquit. So tumitingin tayo ng ibang paraan para kung profitable siya, may gagayahin ng may ibang mangingisda dito na maliliit, may hanap buhay po sila. Kasi ang hanap buhay lang dito, dagat, ilog, ang mga mangingisda na maliliit sa bukid. Pero pag na may mga reaper na, yun arawan na lang pagtatanim yung palay, doon na lang yun pinagkakita. Sa karamihan ng mga tao na dito naging karpintero na, kasi yun sadyang matibay na na hanap buhay dito. So madaming naghahanap ng trabaho dito, pero
wala na masyadong ano na hindi na ano ka profitable sa dagat, di na masyadong madaming huli, saka ilog over ano na rin, overfish na rin. So gumagawa tayo ng iba't ibang paraan dahil hindi pa masyadong develop yung mga fish pond dito, hindi pa nila alam yung technology masyado. Yun, kailangan ng suporta ng gobyerno natin, saka tayo magtulungan para magkaroon tayo ng may pamamahagi na gagaya ng mga maliliit na farmers fish pond operator, ganun. Tayo rin marit din tayo dahil 2.4 hectares lang po ata to. So yun po yung plano natin.